Pagkalipas ng maraming taon na pag-aaral ng psikolohiya, muli akong nagbalik sa aking pinagmulan. Isipan, tulad ng isang daan, ay nagbalik upang sagutin ang mga tanong na nanatiling naghihintay ng kasagutan. Mula pa noon, ang aking ina ay naniniwala na sa tradisyonal na kakayahan ng isipang manghilom. Ang kanyang mga kwento ay nanatili, ngunit ang mga kasagutan ay nanatiling nakakubli. Ngunit sa pagdikit ng aming magkaibang kwaderno ng kaalaman, sa palagay ko'y hindi naman nagkakaibang aming mundo. Sa aking paglalakad-lakad, natanong ko ang kaluluwang maingay ang isip sa kabila ng tahimik na paligid at tikom ng mga bibig. Tulad pa rin ng dati. Para sa kita, wala rin lang naman nakikinig. Minsan, ang paghilom ay hindi matatagpuan sa mga salita, bagkus sa katahimikan, sa lugar kung saan malayang nakakapagpahinga ang isipan at muling aaho ng sarili mula sa madilim na kahapon. Kay Mang Tony, dahan-dahan nang naglalaho ang katahimikan, hindi dahil sa mga kasagutan, ngunit sa pag-unawa at paggamit sa maayos na kasanayan ng psikolohiya. Tunay na ang mga salita ay may kakayang manghilom, ngunit ang pakikinig at presensya ang siyang pinakamahalaga. Ang mga tao noon ay mailap sa mga konseptong moderno. Natutuhan intindihin na kapag ang pag-iisip ay nilagaan at pinakinggan, ito'y yumayabong. Ang paghilom ay magsisimula kung bubuksan at ibabahagi ang mga kinikimkim. Ang dating tahimik at malayo, ngayon kumakaway, tumatango at nakikipag-usap. Minsan, ang pinakamalaking pagbabago ay ang pinakatahimik. Ito'y masisilayan sa mga maliliit na hakbang na unti-unting lumalaki. Malayo pa, pero malayo na.